kamay, sabay-sabay, ikaw ay hahakbang, tatakbo, makikinig sa mga kwento. Paligid ay pagmasdan, kay raming matutuklasan. Ang kaya nating isipin, makakaya ring gawin. Sa Kinder, yes, lahat ay kasali. Sa Kinder, yes, walang mahuhuli. Magkasama sana tayo palagi. Yes na yes! Ito ang Kinder, yes. Ang Kinder, yes. Magandang araw! Kumusta kayo? Ako si Teacher Uno. At ito naman si Lino, ang bago nating kaibigan. Teacher Uno, masyado po yata malakas yung boses niyo. Galit po ba kayo? Pasensya na. Excited lang kasi ako na magkasama uli kayo. Ayan, tama na ba ang lakas ng boses ko? Ha? Mahina ba masyado? Eh kung lakasan ko ng konti. Ganito, naririnig niyo na ba ako? Ayan, Teacher Uno. Hindi na po masyadong malakas. At hindi na din po masyadong mahina. Tamang lakas lang po. Ngayong araw, marami na naman tayong gagawin ng magkakasama. Katulad nito, alam niyo ba kung ano ang tawag dito? Tama! Eh ikaw, Lino, nakagamit ka na ba nito? Hindi pa po eh. Ito ay isang musical instrument na tinatawag na ukulele. Parang gitara pero mas maliit. Nakagagawa tayo ng musika gamit ito. Pwede ko pong subukan? Sige! Kayo, gusto niyo rin bang subukan? Ngayong araw, tutuklasin natin ang iba't ibang mga tunog. Samahan niyo kami! Magandang araw sa'yo, anong pangalan mo? Natutuwa ako ngayong magkasama tayo. Magandang araw sa'yo, anong pangalan mo? Ako si Teacher Uno, ikaw naman si... Magandang araw sa'yo, anong pangalan mo? Natutuwa ako ngayong magkasama tayo. Magandang araw sa'yo, anong pangalan mo? Ako si Teacher Uno, ikaw naman si... Ako si Teacher Uno, ikaw naman si... Ano yun? Naririnig niyo po ba yun, Teacher Uno? Kayo, naririnig niyo rin ba yun? Teacher Uno! Lino! Nandiyan pala kayo! Oh, nandito rin kayo! Ang lakas ng tunog! Ah, ito nga pala yung bago kong drum. Wow! Ang lakas ng tunog ng drum! Eh, etong ukulele, pakinggan mo nga ang tunog. Mahina, hindi katulad ng drum. Malakas na tunog. Mahinang tunog. Malakas! Mahina. Nakasakay na ba kayo sa bangka o di kaya sa malaking barko? Ginagamit ang mga sasakyan tulad ng bangka at barko sa pagbiyahe sa dagat. Eh kung gusto naman natin pumunta sa mas malalayo pang mga lugar, ano ang sasakyang panghimpapawid ang kailangan natin? Tama, eroplano. Uy, may nagbibisikleta. Pakinggan natin ang tunog ng bisikleta. Mahina ang tunog ng bisikleta. Iba't ibang sasakyan, iba't ibang tunog. May mahinang tunog, meron din namang malakas na tunog. Malakas na tunog. Mahinang tunog.
Iba't ibang sasakyan, iba't ibang tunog. May mahinang tunog, meron din namang malakas na tunog. Tunog-tunog. Anong tunog ang naririnig mo? Kahol ng aso, malakas o mahinang tunog? Malakas na tunog. Tunog ng orasan, malakas o mahinang tunog? Mahinang tunog. Tunog ng jeep, malakas o mahinang tunog? Malakas na tunog. Huni ng ibon, malakas o mahinang tunog? Malakas na tunog? Parang hindi malakas ang huni ng ibon. Ang huni ng ibon ay mahinang tunog. Tawa ng bata, malakas o mahinang tunog? Malakas na tunog. Tunog-tunog, anong tunog ang naririnig mo? Ang bawat titik ay may tunog. Alam niyo ba ang tunog ng titik B? Titik E? Titik T? Titik U? At titik K? Sabi ng B ay B. Sabi ng B ay B. Lahat ng titik may tunog. Sabi ng B ay B. B. Tulad ng bola, bibe, at bahay. Sabi ng E ay E. Sabi ng E ay E. Lahat ng titik may tunog. Sabi ng E ay E. E, tulad ng eroplano, elepante, at ensaymada. Sabi ng T ay T. Sabi ng T ay T. Lahat ng titik may tunog. Sabi ng T ay T. T, tulad ng talong, tinapay, at tinidor. Sabi ng U ay U. Sabi ng U ay U. Lahat ng titik may tunog. Sabi ng U ay U. U, tulad ng ulan, ubas, at unggoy. Sabi ng K ay K. Sabi ng K ay K. Lahat ng titik may tunog. Sabi ng K ay K. Tulad ng kamatis, kalabaw, at kotse. Tandaan, ang bawat titik ay may tunog. Ang titik B ay may tunog na B. 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 Ang titik E ay may tunog na E. 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 Ang titik T ay may tunog na T. 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 Ang titik U ay may tunog na U. 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 At ang titik K ay may tunog na K. 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 Saan ba to dito? Wow. Ito yun.
Teacher Uno, ano po yan? Ito ba? Ito ay isang mapa o map sa Ingles. Ito ay larawan kung saan makikita ang iba't ibang lugar. Kasama po ba bahay ko? Oo, pati na rin ang iba't ibang lugar sa pamayanan. Pamayanan? Pamayanan ang lugar kung saan magkakalapit na nakatira ang iba't ibang grupo ng tao. Kaya makikita rito ang mga bahay ng iba't ibang pamilya at mga lugar na pinupuntahan sa araw-araw. Ang pamayanan ay tinatawag na community sa Ingles. Uy! Alam ko ang tunog na yun ah! Natatandaan nyo kung anong ibig sabihin nun? Kwentuhan na! Kwento, kwento, lumapit halina, tayo'y magbabasa. Kwento, kwento, bibig na tahimik, tengang nakikinig. Narito na ang ating kwento, 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 kwento. Nakapunta na ba kayo sa mga lugar malapit sa bahay nyo? Nakapunta na po ako sa school, sa palengke, at simbahan po! Marami-rami ka na rin palang napuntahan. Kayo, ano nung mga lugar sa pamayanan ninyo ang napuntahan nyo na? Sige nga, ayain nyo ang mga kasama nyo sa bahay para mamasyal sa mga lugar na yon. Habang iniisip nyo kung saan kayo pupunta, may inihanda kaming kwento para sa inyo. Sa kwento, alamin natin kung ano-ano ang mga lugar na pupuntahan ni na Emil at ng kanyang lolo. Handa na kayong makinig? Kalilipat lang ng pamilya ni Emil. Titira na sila sa bahay ng kanyang lolo. Mas gusto ni Emil ang dati nilang bahay. Wala pa kasi siyang kakilala at hindi pa niya kabisado ang bago nilang tirahan. Isang araw, niyaya siya ng lolo niya. "Halika po, puntahan natin ang palaruan," sabi ni Lolo Bobet. "Talaga po? May palaruan dito?" tanong ni Emil. "Abay oo, at maraming batang naglalaro tuwing hapon." Noong hapong ding iyon, sumakay ng tricycle sina Emil at Lolo Bobet. Pero pagbaba nila, hindi palaruan ang nakita ni Emil. May mga taong nakaputi, walang mga batang naglalaro, at puro gamot. Napakamot ng ulo si Emil. "Lolo, butika naman itong pinuntahan natin eh." "Butika nga, may kailangan kasi akong bilhing gamot," paliwanag ni Lolo Bobet. Naalala ni Emil ang tindahan ni Aling Jingjing kung saan maayos na nakapila ang mga bumibili ng gamot. "Parang tulad lang ito ng tindahan ni Aling Jingjing," bulong ni Emil. Paglabas nila sa butika, sumakay naman ng jeep sina Emil at Lolo Bobet. Pagbaba nila, wala na namang nakitang mga batang naglalaro si Emil. Sa tingin nyo, saan sila napunta? Ang daming tao at ang daming mga tinapay. Napapadyak ng paa si Emil. "Lolo, panaderya naman itong pinuntahan natin eh." "Panaderya nga. Bibili lang ako ng merienda natin. Abay, masasarap ang tinapay rito," ang nakangiting sabi ni Lolo Bobet. Naalala ni Emil ang tindahan ni Kuya Ben at ang mga tinapay roon. Parang tulad lang ito ng tindahan ni Kuya Ben, bulong niya sa sarili. Nang makabili ng merienda, lumabas din agad sila sa panaderya. Maingat silang tumawid sa tamang tawiran sa kalsada. Habang naglalakad, napansin ni Lolo Bobet na nakasimangot na si Emil. Bakit kaya nakasimangot si Emil?
Pupunta na tayo sa palaruan, Apo. Ang sabi ni Lolo Bobet. Pero parang ayaw na ni Emil. Ang layo na nang narating natin, Lolo. Nag-tricycle at jeep pa tayo. Wala naman po yatang palaruan. Umuwi na lang po tayo. Nakasimangot na sabi ni Emil. Nako, mukhang nainip at napagod na si Emil. Dapat na nga ba silang umuwi? Ano sa tingin nyo? Tignan nga natin kung anong gagawin ni na Emil at Lolo Bobet. Hindi na sila sumakay sa anumang sasakyan. Pero nakakailang hakbang pa lang sila, may tinuro si Lolo Bobet kay Emil. Pagtingin ni Emil, ang palaruan. Ang daming batang naglalaro. May swing at slide. May malawak ding damuhan na pwedeng takbuhan. Masayang sabi ni Emil. Naalala niya ang basketball court kung saan siya dating naglalaro. Parang tulad lang sa amin. Sabi niya sa kanyang lolo. Napayakap kay Lolo Bobet si Emil. Tuwang-tuwang nakipaglaro sa ibang bata si Emil. Pinanood siya ng kanyang lolo habang kumakain ng meriendang binili sa panaderya. Pagkatapos, siniguro nilang malinis ang lugar kung saan sila kumain. Nang makauwi, agad ikinuwento ni Emil sa nanay at tatay niya ang mga pinuntahan nila ni Lolo Bobet. Parang tulad lang sa atin. Masaya niyang ibinahagi sa kanyang nanay at tatay. Salamat po, Lolo, sa pagdala sa akin sa iba't ibang lugar dito. Abay, walang anuman, Apo. Masayang sagot ni Lolo Bobet. Anong masasabi niyo sa kwento? Ikaw, Lino, nagustuhan mo ba ang kwento ni Emil at Lolo Bobet? Nagustuhan ko po. Pero po, kala ko wala talagang palaruan eh. Naalala mo ba kung ano-anong mga lugar ang napuntahan ni na Lolo Bobet at Emil? Itong Pusurugan maraming nakapote, maraming gamot. Sa butika po! Saan naman sila sunod na pumunta? Itong Pusurugan maraming tao at mga tinapay. Sa panaderya! Naalala mo ba kung saan sila huling pumunta? Ang huling pinunta nila ay palaruan. Mahusay! Naalala mo ang lahat ng pinuntahan ni na Emil at Lolo Bobet. Kayo, may palaruan din ba sa pamayanan ninyo? Sina Lolo Bobet at Emil ay nakatira sa isang pamayanan. Samahan natin silang lumibot sa paligid nito. Simula sa bahay, kailangan nilang dumaan sa botika. Ang botika ay nasa taas. Pagkatapos sa botika, kailangan nilang pumunta sa panaderya. Ang panaderya ay nasa baba. Habang naglalakad, naisip ni na Lolo Bobet at Emil na pumunta sa museo. Para makapunta sa museo, kailangan nilang dumaan sa karinderya. Nasaan ang karinderya? Taas o baba? Nasa taas po! Tama! Nasa taas ang karinderya. Pagdating sa karinderya, kailangan nilang pumunta sa terminal para sumakay ng jeep. Nasaan ang terminal? Taas o baba? Nasa taas po? Pag-isipan mo pa ng mabuti. Nasa baba po! Mahusay! Nasa baba ang terminal ng jeep. Pagkababa sa jeep, nakita nila ang museo. Nasaan ang museo? Nasa taas ba? O nasa baba? Nasa taas po! Salamat sa tulong ninyo. Nakarating sina Lolo Bobet at Emil sa museo.
May iba't ibang sasakyan na makikita sa pamayanan. Maaari nyo ba akong tulungan para makagawa ng pattern mula sa mga ito? Ang pattern ay maayos na paraan ng pag-uulit o pagkakasunod-sunod ng mga bagay. Halimbawa ng isang pattern ay bisikleta, kotse, bisikleta, kotse, bisikleta, kotse. Isa pang halimbawa ng pattern ay bus, bus, eroplano, eroplano, bus, bus, eroplano, eroplano. Pattern din ang tricycle, pedicab, barko. Tricycle, pedicab, barko. Tricycle, pedicab, barko. Ngayon, tulungan niyo naman akong gumawa ng pattern. Tren, tren, bangka, bangka, tren, tren. Ano ang kasunod? Bangka. Ito naman. Motorsiklo, truck, motorsiklo, truck. Anong kasunod? Truck? Parang hindi truck. Motorsiklo. Ito na ang huli. Kalesa, jet, submarine. Kalesa, jet, submarine. Kalesa, jet, submarine. Ano ang kasunod? Kalesa! Mahusay! Nakagawa tayo ng mga pattern. Subukan nyo ito gamit ang iba pang mga bagay. Lino, anong gusto mong gawin ngayon? Mag-drawing po! Mag-drawing pwede. Handa na ba kayo muling lumikha? Lumapit na dahil hawak ko na ang... Mahiwagang kahon! Ang mahiwagang kahon, ang kahon na magbibigay sa atin ng kung ano-ano. Ano kaya ang mabubunot natin ngayon? O kahon-kahon, bigyan nyo kami ngayon ng surpresang gagamitin sa aming likhang sining! Ha? Ano ito? Alam nyo ba ang tawag dito? Takip ng bote? Mga takip ng bote. Gamit ang mga ito, gagawa tayo ng castanets. Ano po yung castanets? Ang castanets ay maliit na musical instrument na pinatutugtog gamit ang mga daliri. Mabuti pa, ipapakita namin sa inyo kung paano gumawa nito. Kayo, gusto nyo rin ba gumawa ng castanets? Kailangan lang natin ihanda ang mga gamit na ito. Handa na kayo? Ang gagawin lang natin ay gupitin ang karton. Paalala, magpatulong sa nakatatanda sa paggamit ng gunting. Pagkatapos ay tupiin ito sa gitna. Gamit ang markers, disenyohan natin ang mga nagupit na karton. Pagkatapos, gamit ang glue, idikit natin ang mga takip ng bote. Siguraduhin na patuyuin mabuti ang glue bago gamitin ang inyong castanets. Tapos na po ako, Teacher Aya. Tapos na po ako, Teacher Uno. Ito po, oh. Alam nyo, pwedeng gamitin ito para... Gumawa ng tunog! Oo nga po. Malakas. Mahina. Tulad nito? At ito. Oh, nakagawa din ba kayo? Kung hindi, huwag mag-alala. Pwede nyo naman itong gawin sa sarili nyong oras. Subukan nyo ring gumawa ng iba't ibang tunog. Ang ganda ng ginawa mo, Lino.
Maraming salamat at sinamahan nyo kami ngayong araw. Anong paborito nyo sa mga ginawa natin? Masaya nga yun. Ikaw, Lino. Ang nagustuhan ko po ang paggawa natin ng castanets at paggawa natin ng mga malalakas at mahihinang tunog. Masaya nga yun, Lino. Ikaw, Teacher Aya, ano pong paborito nyo? Paborito ko yung paggawa natin ng iba't ibang patterns. Sa susunod, marami pa tayong gagawin at pagkukwentuhan. Magkita-kita ulit tayo. Hanggang sa muli! Paalam, paalam, salamat kaibigan. Ako'y masaya na ikaw ay nakasama. Isang padyak, isang palakpak, sabay kaway ng kamay. Sa muling pagkikita, ako'y maghihintay. Paalam, paalam, salamat kaibigan. Ako'y masaya na ikaw ay nakasama. Isang padyak, isang palakpak, sabay kaway ng kamay. Sa muling pagkikita, ako'y maghihintay. Munting mga kamay, sabay-sabay, ikaw ay hahakbang, tatakbo, makikinig sa mga kwento. Paligid ay pagmasdan, kay raming matutuklasan. Ang kaya nating isipin, makakaya ring gawin. Sa kinder, yes, lahat ay kasali. Sa kinder, yes, walang mahuhuli. Magkasama sana tayo palagi. Yes na yes, ito ang kinder, yes. Ang kinder, yes.